Morning Show. Lagi kayong makinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show. Alright, happy morning! Muli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser, para sa ating SMS News sa SMT na kung saan ay narito po tayo kaya sana anilhayan natin ang mga research and development ng ating mga scientists dito sa ating bansa dahil kumpleto po lahat yan para sa ating mga pangangailangan. Alright, so para sa iba pang mga detalye, meron tayo nakapanayam yung may mga cluster dito sa poster session at isa nga rito yung pill rice na ang rice o kanin. Gaano nga ba kahalaga ang pagkain ng brown rice ngayon kaysa white rice? At lalo na mahilig tayo sa only rice. Ito nga po ay hindi pala talaga healthy at medyo delikado sa ating kalusugan ayon sa ating mga scientists dito sa naganap na ASM. At ipinakita rin dito yung mga vitamina, kung ano mga branded or brand yung ating pipiliin at yung mga gamot kasi mahalaga yan at kung saan-saan na lang tayo bumibili at baka hindi ito pasado sa atin na pamahalaan. Kaya patuloy, pakinggan natin ang mga may cluster dito sa session area ng mga posters. From Lipman Corporation. Ma'am, we have this multivitamins po, Vitagen with Korean ginseng and royal jelly po. Taken once daily. Bagay po to para sa mga may active lifestyle. So that, yan, like yung ma'am. So ito po ma'am, kasi ang kagandahan nito is 1 capsule. Meron ka ng multivitamins, minerals, Korean ginseng and royal jelly. Available naman po ito sa mga Mercury, Watsons, ayun, sa mga market natin. Proven and tested na po ng mga doctors. Ito, this one is cream, analgesic cream siya. You can use it po ma'am for mga muscle pains. Pag may mga back pains, you can use it. Even po ma'am, ako personally use that for my dysmenorrhea po. So, medyo ma-relieve ka kasi ito pa na yung pain. So, yun ma'am. Available in Mercury din po yan. Tapos this one is the vitamins po. Yun na-explain ko niyo. This one, ma'am, It's a B-complex. It's a nerve vitamins po. Vitamin E siya. B-complex po vitamin. So, this one po, si Mirabel D, vitamin D. Yes po. From the Embodied Ecologies Project. We are a collaborative inquiry into how people sense, know, and experience everyday chemical exposures. So we look at that through our interactions with the air, water, and soil, among many other things. We're also collaborating with UP Care. Hi, I'm Jill Manapot from the UP Center for Air Research in Urban Environments. We invite you to visit our booth at the NAST ASM, Annual Scientific Meeting, booths 10 and 11, to know more about air quality monitoring as well as water quality monitoring. So we hope to see you. And I'm here at the 46th ASM NAST for the UPLB exhibit booth. So we feature here technologies developed at UPLB, biofertilizers are some example, and we also have seeds for sale, seedlings, and then the SNAP hydroponics. We also have food technologies that can be adopted and produced by the licensee of the university. So we are mandated po about to do research and extension to uplift the lives of the Philippine society. Here is our guiding principle, the Agora, which is our current vision. If you have questions or clarifications about what we do at UPLB, please feel free to reach out to uplb.up.edu.
Professor, happy morning. Tungkol po ito sa Department of Agriculture and sa PhilRice natin. Ano po meron nito at ano po yung dapat natin na maintindihan para dito sa programa natin ngayon sa etong meeting na ito at bakit kailangan natin magkaroon ng ganitong klaseng rice? Hi, happy morning Ms. Raidon. So ako po si Shalan Joseph Kitma, representative from Department of Agriculture Crop Biotech Center. So kayo po ay isang center ni isang institute ni DA. Naka-base po kami sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija, sa loob ng compound ni DA PhilRice. So ang center po namin ay mandated na magkaroon ng initiatives para i-implement yung mga agenda ni Department of Agriculture on crop biotechnology. Ano po yung mga examples nun. So, sa mga kasama po sa ongoing projects ng Crop Biotech Center ay yung aming Rice Biotechnology Program. Kung saan kasama doon ay ang sa mga goals ay pag-develop ng varieties na merong biotic stress tolerance. Halimbawa po yung tolerance laban sa drought, ay po isang example. Meron din pong biotic stress tolerance or biotic stress resistance, o yan po ay magkaroon ng resistance ang rice laban sa brown plant hopper, tungro, green leaf hopper, yung mga yan po, using molecular techniques, so biotechnology techniques. Kasama rin po sa projects ay yung sa nutrient use efficiency. So ang goal natin, para masabing nutrient use efficient ang rice, pwedeng dalawang paraan. Posibleng ang rice ay makaka-hit ng mas mataas na yield with the same amount of inputs, or pwede rin na ma-hit niya yung normal na yield with less amount of inputs. So at isa pa pong project ay yung pagdating sa grain quality and health, kung saan ang focus ay pag-develop ng varieties naman na high nutrient content, halimbawa yung mga phytochemicals, so mga assigning halimbawa sa mga red rice, black rice, mga high phytochemical content po sila. Kaso madalas sila yung mga nasa traditional varieties na kung saan hindi kasing taas yung yield tulad ng mga recommended released varieties. So ayun po yung mga goal natin sa Rice Biotech Program. Other than that, ang Crop Biotech Center din po ay marami pang ibang collaborations with other agencies. Kasama po dyan halimbawa yung Philippine Rubber Research Institute, Philippine Coconut Authority. Nagkakaroon din po ng projects for other crops like cassava, ube, pili, magkakaroon din po ng projects sa pili, cacao, mga high value crops na kasama sa major priority crops ni Department of Agriculture. Speaking brochure na aming center all about DDP's laboratories na kung saan magagawa yung iba't ibang biotechnology techniques, modern biotechnology techniques. Naka-enumerate po dyan. Available sa Biotech Center. Crop Biotech Center ay yung CRISPR. Ito ay technology for gene editing. So merong ang Biotech Center ay merong dito, Biosafety Level 2 na certification, kaya allowed ang center na capable ang center na mag-conduct ng gene editing techniques. Kami po ay sinukasin namin yung iba pang mga products ng rice wine na kapoy. Bigyan pa rin po kayo ng copy nito. So sa rice chemistry division namin, kapoy ay matagal na siyang product matagal na siyang
merong tapoy sa Pilipinas pero hindi pa siya na-develop into a commercial product masyado. So ito pa isa sa mga ginawa ni Phil Rice na para ma-advocacy na magkaroon ng rice products, ma-promote ng rice products, ma-commercialize, makilala sa at least sa buong Pilipinas. Tapos kanina yung brown rice. So isa sa mga advocacies ni Phil Rice ay i-promote yung consumption ng brown rice. So, na-mention kanina sa first speaker sa session, brown rice ay good for much better for the health. Dahil sa polished rice kasi puro starch, carbs ang meron sa brown rice. Intact pa yung kanyang proteins, vitamins, fats, fiber, of course. Ayan po. So kaya i-promote ang consumption ng brown rice. Tsaka at the same time, compared sa polished rice, mas matagal mas mabilis ka mabusog at at the same time, mas matagal ka bago magutom ulit. So mag-only rice pa ba kayo? Kaya sana nga ay pakinggan natin ang pagbibigay ng kaalaman ng gobyerno sa ating mga mamamayang Pilipino para maingatan yung ating mga kalusugan at nang sa ganun nga ay paulit-ulit na binabanggit kung gaano kahalaga ang maging malusog para tayo ay maging produktibo at marami tayong magagawa pa sa pang-araw-araw na ating pamumuhay. Kaya tuloy-tuloy lamang sa pakikinig at alamin pa ang ibang mga detalye sa naganap dito sa annual scientific meeting na pinangunahan ng NASA Philippines. Muli ang iyong lingkod, Ms. Horizon Chaser. Babalik tayo sa loob lamang ng ilang mga detalye pa. Ulit. Thank you.